na po ba lahat? I am resolved, ready, sing. I am resolved no longer to linger, charmed by the words we like. Things that are higher, things that are younger, is at the Lord my side. I will hasten to Him, hasten so glad and free, hasten glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to go to the Savior, leaving my sin and strife. He is the true one, He is the just one, He had the words of life. I will hasten to Him, hasten so glad and free, hasten glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to follow the Savior, faithful and true each day. In what He saith, do what He willeth, He is the living way. I will hasten to Him, hasten so glad and free, hasten glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved to enter the kingdom, leaving the path of sin. Friends may oppose me, foes may beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free, hasten glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. I am resolved, and who will go with me? Conference without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, will walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free, hasten glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Sige po, maraming salamat po. Para po sa ating Sunday School, tinatawag ko po si Pastor Pot. Sige po, itutuloy natin yung pag-aaral natin sa work of Christ. Last week, yung first point lamang po yung naaral natin. Bubuksan ko po yung exact same na notes na ginamit natin. Mas mas effective to kaysa sa whiteboard. Kasi kung ano yung nasulat natin dito dati, makikita pa rin natin. Sige po, bilang review, ano ang naaalala nyo sa inaral natin last week? Charles. Pinag-aralan po natin yung about sa sa persona ng ating Panginoong Diyos na sa Kristo sa mga Kristiyano. Pinaliwanag niyo po doon kung paano siya kumilos simula nung eternity past hanggang eternity future. Okay, that is correct. Ano pang naaalala nyo sa lessons natin last week? So, work ang ating Panginoon
meaning din ng Double predestination. Ano ang pinagkaiba ng predestination at double predestination? Sige, Shinobi. Sa predestination, Jesus will be, kumbaga, pinili niya kung sino yung mga ililigtas na. Sa naman po, double predestination naman po, meron doon na paniniwala na may mapupunta sa impyerno at sa langit. Sa double predestination, ang sinasabi nun, pumili siya na mapupunta sa langit at pumili rin siya na mapupunta sa impyerno. Bakit hindi natin pinangahawakan yung double predestination? Dahil hindi kasalanan ng Panginoon kung bakit mapupunta ang isang tao sa impyerno. Mapupunta siya sa impyerno dahil sa sarili niya kasalanan. So ulitin natin, natapos na tayo sa work ng Panginoong Jesucristo in eternity past. Ngayon, aaralin natin yung pagkilos o yung work ng Panginoong Jesucristo at the point of creation. At the point of creation, kailangan natin maunawaan that Christ also serves as a creator. Wala siyang, walang tao ang kung saan pwedeng magsabi na si Kristo, katulad natin, ay nilikha lamang dahil nagkaroon siya ng katawang tao. Malinaw na sinasabi sa Biblia, Christ was the creator. Ano yung mga supporting verse na meron tayo? Sabi natin, meron tayo sa John 1:3. Ang sabi dyan, through Christ, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Sabi, lahat ng bagay ay nagawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Colossians 1:16. Sabi doon, for by Christ all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things were created by Him and for Him. Kahit nung ginawa ng Panginoon ang tao, ang sabi doon sa verse na ginamit sa Genesis, let us create man in our own image. Pag sinabi natin our, meron siyang kausap. Sabi ng iba, ang kausap daw dyan ng ating Panginoon ay mga anghel. Pero hindi, imposible na mangyari na anghel yung kausap dito ng ating Panginoon. At bakit? Alam natin na iba ang itsura ng mga anghel sa tao. Ano ang itsura ng mga anghel? Meron na panay mata lang, yung iba na babalot ng rings, yung iba may mga pakpak. Hindi sila katulad nung sinasabi o nakikita nyo sa mga ibang simbahan ng mga baby na may pakpak at tinatawag nila yung mga anghel. Hindi ganon ang itsura ng mga anghel. Now, malinaw dito that since Christ was active during creation, walang makakapag balik ng katotohanan that Christ is really a creator. Now ngayon, nung ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo, during the incarnation, during ng ministry niya, sinabi natin na nag-shift na yung role niya from being a creator to being a prophet. Tanong, bakit natin tatanggapin na nung nag-incarnate ang Panginoon and during His ministry sa mundong to, He was considered a prophet? Lola Joy. Lori. Pag sinabi si prophet, messenger ng so ang ginawa niya dito, nung nagkatawang tao siya, nagtanim siya ng word through parables at saka ginamit din niya yung salita ng Panginoon para magturo sa mga disipulo. Bumalik tayo dun sa sinabi niyang messenger.
Ano ang trabaho ng mga messenger o ng mga prophet sa Old Testament? Sinabi niya, magbigay ng salita ng Panginoon. Ano ba ang ginagawa ng salita ng Panginoon? Bakit yan ibinibigay ng messenger, ng prophet? Bakit? Take Nathan for example. Inaral natin sa 2 Samuel. O take Samuel for example. Ano ang ginagawa ni Nathan at ni Samuel bilang propeta? Alam ko sinasabi nila yung salita ng Panginoon, pero ano yung ginagawa nila? Warning? Ano ang mas general term for warning? Dahil hindi lang naman warning ang binibigay nila. Minsan nagsasabi sila ng blessing. Nagpa-prophesy. Pag nagpa-prophesy ka, anong ginagawa mo? Charles? May tama. Ano ang ginagawa mo kapag nagpa-prophesy ka? Nang mangyayari? Yung future. Yung future? Nag-iimala. Napunta tayo from prophet to miracle worker. Sasabi mga visions. Ano yung laman ng visions? Revelations. Nire-reveal nila yung will ng ating Panginoon. And more than the will of God, they reveal God Himself. And Christ as the prophet, Christ as the perfect prophet and the perfect messenger, Christ revealed God. Pag sinabi natin revealed, to make known, ipaalam. Sabi sa John 1:18, no one has ever seen God, but the God, the only one who is at the Father's side, has made Him known. John 14:19, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Kung sino man ang nakakita sa akin, nakita niya na rin ang Ama. Now, question. In what way did Christ fulfill the perfect role of being a prophet? Kukumpara niyo siya kay Moses, kay Elijah, kay Nathan, kay Samuel. What makes Christ the perfect prophet? Kasi siya yung nag-fulfill ng prophecy. Tama. As the God-man, Jesus Christ, ipinakita niya yung Diyos sa bawat isa na kahit kailanman hindi kayang ipakita ng kahit sino, Franco. Hindi kayang ipakita ng kahit sino, propeta. He perfectly fulfilled the Old Testament office ng pagiging isang prophet. Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Question sa pagiging propeta ng ating Panginoon? Wala. And during His ministry, magmula incarnation for 3 years, 3 years lang yung ministry ng Panginoon, pero 30 years siya. Bago siya nagsimula ng kanyang ministry. Sabi natin, He was a prophet. But at the time of death and resurrection ng ating Panginoon, His role now shifts from being a prophet to being a Savior. Dito papasok yung saviorship ng ating Panginoon. Christ made salvation possible. Tanong, how did Christ made salvation possible? Dapat alam na natin to. Technically, review na lang to ng mga nauna natin inaral. Lola John. Kasi siya naging katubusan ng ating mga kasalanan. Katubusan ng ating kasalanan.
Pinako siya sa krus, glory. Charles. Christ made salvation possible. Una, dahil nasatisfy niya yung required penalty of God's law. Finulfill niya, nasatisfy niya yung hinihinging kabayaran ng batas ng ating Panginoon. Dito papasok yung sinasabi ni Lola Joy that Jesus Christ died as our perfect substitution. Naral natin ilang ulit na, Romans 3:23, ang sabi ng Biblia, all have sinned. Lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkulang sa standard ng ating Panginoon. Sinabi natin sa Romans 6:23, and the wages of sin is death. Malinaw sa atin na dahil lahat ng tao ay makasalanan, lahat ng tao karapat dapat mamatay. Pero, to make salvation possible, Jesus Christ died in our place. Anong doctrine yung nagsasabi ng perfect substitution ng ating Panginoon? The doctrine of atonement. Pag sinabi mong atonement, kabayaran sa isang bagay. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ito yung tinatawag natin na theologically speaking, vicarious, or sa mas mababaw na salin, substitutionary atonement. Siya yung kapalit ng ating kamatayan. Imbis tayo yung namatay ang Panginoong Hesukristo para sa atin. Na yung relasyon natin sa ating Panginoon, sa Kanyang Ama sa langit, naging tama ito dahil sa sakripisyo ng kamatayan ng ating Panginoon para sa bawat isang taong hinirang at pinili ng Kanyang Ama. At dahil sa atonement at kamatayan na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, ano ba yung sinatisfy ng ating Panginoon? Ano ang Kanyang sinatisfy? Glory. Sinatisfy niya ang galit ng kanyang tatay. Tandaan nyo na kung saan, marami ang taong nagsasabi na nagsakripisyo ang Panginoon para sa atin. Yung sacrificial death ng ating Panginoon, hindi yon para sa atin. It was for His Father, to appease yung anger ng kanyang tatay sa bawat isang taong pinili niya, ngunit nagkasala laban sa kanya. Sometimes, when it comes sa sacrificial death ng ating Panginoon, many Christians believe na kung saan sila yung highlight, sila yung dahilan. Pero tandaan nyo, naniniwala tayo sa Soli Deo Gloria. For the glory of God, ginawa yun ng Panginoon hindi para sa atin, kung hindi para sa Kanyang Ama. Question dito, bago ako mag-proceed sa aking second point. Kung wala, paano pa sinatisfy ng Panginoong Hesukristo yung required penalty ng batas ng kanyang tatay? Jesus Christ's perfect sacrifice
removes the guilt of the believer. Dahil sa ating mga kasalanan, lahat ng tao na haharap sa ating Panginoon, we are all guilty. Karapat-dapat tayo sa kanyang kaparusahan. Pero dahil sa atonement na ginawa ng ating Panginoon, naging substitute siya, yung kanyang kamatayan, it means na tinanggal na ng ating Panginoong Jesucristo yung guilt ng bawat isang mananampalataya. And this guilt, hindi ito yung guilt na nararamdaman mo kapag ikaw ay nagkakasala. Ito yung positional guilt. Yung tinatawag natin dito na tinanggal na ng Panginoon yung guilt ng isang mananampalataya. Papasok yan sa doktrina ng justification. Anong ibig sabihin ng justification? It is as if you have never sinned. Na parang hindi ka nagkasala dahil hindi na ikaw yung tinitignan ng ating Panginoon. Binayaran na ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo ang iyong kasalanan. It means na kung tinanggal niya yung guilt mo sa harap ng kanyang tatay, yung kanyang kamatayan, Christ's death, is the basis of our forgiveness. And let me make this personal. Tandaan mo na sa bawat isang kasalanan na hinihingi mo ng tawad sa Panginoon, sa bawat isang pagkakamali na pinatatawad ka ng ating Panginoon, kamatayan ng Panginoong Jesucristo yung basis niya kung bakit kanya patatawarin. Ibig sabihin, imposible na kung saan burahin lang ng Panginoon yung kasalanan mo. Na kapag humingi ka ng tawad, okay na. Buburahin niya na lang, kakalimutan niya na lang. Hindi. Hindi niya pwede i-cancel yung punishment ng kasalanan. Dahil kung gagawin niya yan, hindi magiging just ang ating Panginoon. Mawawala yung hustisya. Kailangan merong magbayad ng kabayaran ng kasalanan at ginawa yun ng ating Panginoong Jesucristo nung namatay siya para sa atin sa krus ng Kalbaryo upang hindi mo na kinakailangan pang bayaran yung pagkakautang mo sa Panginoon dahil sa iyong sariling kasalanan. Question. Bago ako mag-proceed. Insight. Kung wala, ito yung susunod. Kung sa paano sinatisfy o kung paano ginawang posible ng ating Panginoon yung kaligtasan, hindi niya lang sinatisfy yung required penalty ng batas ng ating Panginoon. May isa pa siyang dapat isatisfy sa batas ng ating Panginoon. At ano yun? Jesus Christ, ito na katapat A. Jesus Christ satisfied positive demands of God's law. Tandaan nyo na kung saan. Kung namatay lang siya para sa atin, pero habang nabubuhay siya, patuloy siyang nagkakasala, wala ring kwenta yung magiging kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi natin na nasatisfy niya yung positive demand ng batas ng ating Panginoon, ang ibig sabihin niya, namuhay siya a perfect life of obedience. Maraming tao ang nag-a-assume. Ito yung gusto kong ma-appreciate ng bawat isa. Maraming tao kung saan nag-a-assume na naging perfect yung buhay ng Panginoong Jesucristo dahil hindi siya nagkasala. Tama o mali?
Perfect yung buhay ng Panginoong Jesucristo dahil hindi siya nagkasala. Tama o mali? Charles. Hindi siya nagkasala. Tama ba i-assume na kung saan, kung sasabihin ng isang Kristiyano, bakit ko sasabihin perfectly sinless ang Panginoon? Kasi buong buhay niya, hindi siya nagkasala, hindi siya nagsinungaling, hindi siya nagnakaw, hindi siya nang bastos, wala siyang ginawang kasalanan. That is why, perfect ang buhay ng Panginoon. Tama o mali? Lola Joy, tama o mali? Tama. Tama, Shinobi. Lori. Perfect ang buhay niya kasi sumunod siya sa Panginoon. Kasi sumunod siya sa Panginoon. Ano yung punto ko? Tama yung una kong sinabi, pero kulang. His life is perfectly sinless. Not only because he did not do anything wrong. His life was perfect because Christ did everything right. Kung hindi siya nagnakaw, hindi siya nagsinungaling, hindi siya nagkasala, pero hindi siya tumulong, hindi niya ginawa yung maganda, hindi siya gumawa ng kabutihan, his life will not be perfect. Now, ano yung punto ko rito? Ito yung namimiss ng maraming Kristiyano. Everybody is focusing sa katotohanan na kaya ka naligtas ay dahil namatay sa iyo ang ating Panginoong Jesucristo. Na namatay siya bilang kapalit ng iyong kamatayan. That we forget the better thing to remember that Jesus Christ not only died for you, but Jesus Christ lived for us. He lived a perfect life for us. Hebrews 5:8-9. Although Christ was a son, he learned obedience from what he suffered, and once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him. The plan of salvation did not start the moment na mamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Nagsimula yan nung ipinanganak siya, nabuhay siya, perfectly, ginawa niya ang lahat ng bagay na tama sa mundong ito para ikaw ay maligtas. Now, question. Bakit yun kinakailangan gawin ng ating Panginoon? Ma-fulfill lang yung prophecy. Ang topic natin dito, mga kapatid, patungkol sa kaligtasan. Bakit yung kailangan pagawin ng ating Panginoon? Ano ang nangyari doon sa perfect life at righteousness ng Panginoon nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo? Saan niya napunta? It was imputed to us. It was imputed sa bawat isang mananampalataya. Ano ulit yung ibig sabihin ng salitang impute? Inaral na natin to, accountancy term. To charge to one's account. Magkaroon ng dalawang klase ng imputation. I-review natin dahil madadaanan natin sa lesson. Yung una nating point na sinatisfy ng kamatayan ng Panginoon, yung penalty ng kanyang tatay. Doon nangyari yung imputation ng sin ng tao papunta sa ating Panginoong
Hesukristo. Nung namatay siya, at isinakripisyo niya yung buhay niya na walang kasalanan, perpekto, ginawa niya yung lahat ng tama sa mundong to. Doon naman nangyari yung imputation ng kanyang kabanalan sa bawat isang taong kanyang pinilit. So at the cross, nagkaroon ng dalawang klase ng imputation. Ulitin natin. Yung man, inimpute yung sin kay Christ, but Christ imputed His righteousness to man. So, ibig sabihin, kaya siya nabuhay perfectly. Hindi lang para maging karapat-dapat bilang kapalit natin. Pero yung kanyang buhay, yung perfect life ng ating Panginoon, His righteousness was imputed to us. Ito yung sinasabi, na the moment na inimpute mo yung sin mo kay Christ, ano na mangyayari? You are no longer guilty. But that only puts you, ito yung sinasabi ko paulit-ulit na, negative to, positive to. The moment na ma-impute yung kasalanan mo sa Panginoong Jesucristo at naging kabayaran siya ng kasalanan mo, you were only forgiven. Your guilt has been removed. But you still cannot consider yourself righteous. Kaya mahalaga yung pangalawang parte kung paano niya sinatisfy yung pagiging tagapagligtas by living a perfect life of obedience, dahil dun lang magiging posible yung imputation ng righteousness ng ating Panginoon. Now bringing you not only to a neutral standard sa harap ng kanyang Ama, but to a positive standard. Question? Bago ko ipagpatuloy ito, now, the moment na kung saan naging Savior ang ating Panginoon, enough ba na mamatay lang siya para sa atin? Jesus Christ had to rose from the resurrection. Yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon pagkatapos niya mamatay. Ito yung naghihiwalay sa Kanya sa lahat ng religious leader na nagke-claim na sila ay Diyos. Lahat ay sila ay tagapagligtas. Tignan nyo yung lahat ng founder ng lahat ng relihiyon. Lahat sila patay na. Kahit sino pa yan. Si Kibuloy, balang araw mamamatay yan. Maniwala kayo sa akin sa hindi yan mabubuhay. Hindi yan babangon. But Jesus Christ rose from the dead on the third day. Tandaan nyo na bago siya mamatay, sinabi niya na siya ay muling bubuhay. Babalik. Matthew 28, 5-6. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen just as He said." Gaano kalahalaga yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo when it comes to Christianity? Kapag wala yung resurrection ng ating Panginoon, yung pananampalataya natin isang malaking kasinungalingan. Dahil naniniwala tayo ngayon sa isang Diyos na kung saan patay. Pero ngayon, dahil nag-resurrect siya, kaya natin ipagsigawan na tunay at buhay ang ating Panginoon. Question sa Saviorship ng Panginoon. Bago tayo mag-proceed sa church age, before the second coming. Question? Wala. Kung walang question, now na nandito tayo sa church age, this is after ng death ng Panginoon up to before the second coming. Ano ang trabaho ng Panginoon during the church age? Ano yung role niya? From being a Savior, magiging preacher.
priest. Bakit siya priest? Lolo Mac, bakit po priest? Bakit siya yung priest natin? Ano ang trabaho ng priest? Siya, mediator na natin yung ganun. Mediator. Tandaan nyo, nung Old Testament, hindi pwedeng makipag-usap yung mga Israelita direkta sa ating Panginoon. Na hindi man lang sila pwedeng umapak at tumutong dun sa inner chamber ng tabernacle, Holy of Holies. Ngayon, sino lang yung pwedeng pumasok doon? High priest. Sino lang yung pwedeng maglingkod? Yung mga priest na nanggagaling sa pamilya ni Levi, na tinatawag nating Levite. Si Aaron ay isa siyang Levite. Galing siya sa linya ni Levite. Ngayon, the reason kung bakit naniniwala tayo na hindi mo na kailangan mangumpisal pa kung kani-kanino. Dahil sinasabi sa Biblia that Christ is our priest. He is the great high priest. Siya yung mediator. Hindi mo na kailangan pumunta pa kay pastor at sabihin, Pastor, ito ang kasalanan ko, ipanalangin mo ko. Hindi. The moment na gawin mo yon, na dumaan ka sa kahit kaninong tao, binabastos mo ngayon yung role ng pagiging ng Panginoon, ng pagiging high priest, ng pagiging mediator. Para bang sinasabi mo na hindi sapat yung Panginoon upang mag-mediate sa iyo at sa kanyang Ama. And bilang mediator, ang trabaho ng Panginoon, unang-una, Colossians 1:17, hindi lang spiritual, but Christ actually preserves the universe. Even the material aspect, Panginoong Hesukristo yung umahawak ng lahat ng bagay. Colossians 1:17, Christ is before all things, and in Him all things hold together. Na kahit yung pag-ikot ng mundo, pag-ikot ng buwan, pag-alon ng dagat, pinapagalaw yan sa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Pero more than that, as our high priest, anong ginagawa ng ating Panginoon? He intercedes. Ano ang ibig sabihin ng intercede o intercessor? Pumapagitna. Tama po si Lola Joy, pumapagitna. Siya yung pumapagitna sa atin at sa kanyang Ama. 1 Timothy 2:5. Sabi doon, siya yung go-between, siya yung mediator, siya yung nagsasalita para sa atin. John 14:6, anong sabi doon? Walang makakalapit sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ng persona ng ating Panginoong Hesukristo. Romans 8:34, Christ Jesus, who died more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Now, sabi natin kanina, Christ is greater than Aaron, than Eli, than Samuel. Bakit kaya? Because Christ is the God man. Kung bakit siya yung perfect mediator at intercessor between God and man. Because He is the God man. Unawa tayo ng Panginoon sa pagiging isang tao. Tigit sa lahat, aligned na aligned yung kanyang person, yung kanyang will, sa kanyang Ama sa langit. So with this fact, we can say na Christ fulfilled perfectly yung office ng isang priest. At hindi na natin kailangan pa tumulay sa kung sino-sinong tao, sino-sinong ano-anong rebulto, ano-anong bagay. May karapatan at kakayanan ng bawat isang dumiretso ng panalangin sa ating Panginoon. Because it is Christ who pleads our case sa kanyang tatay.
Question? Bago tayo pumunta sa second coming at sa eternity future, kung walang tanong, the second coming, Christ will no longer be a sacrifice. He will no longer be a lamb. Ang sabi doon, at the point ng second coming, He will be a king. And mamaya yung judge. He will be a king. Sabi sa Revelations 19:11 to 16. King of kings and Lord of lords. Hindi ko na i-discuss kung ano yung mangyayari sa Revelations dahil matagal na natin inaral yan. Halos 1 taon natin inaral yung Revelations noon. Pero ano yung punto ko? Lahat ng tao na kung saan namumutya sa ating Panginoon. Lahat ng tao pinagtatawanan yung ating Panginoon. Lahat ng tao na hindi binibigyan ng halaga yung ating Panginoon. Balang araw, ayaw man nila sa hindi. I-proclaim man nila, ayaw man nilang sabihin o hindi. Luluhod sila at i-proclaim nila na si Kristo ay tunay na Diyos. Tunay na Hari. At ano yung application nun sa bawat isa sa atin? You have a choice right now. You either believe, you either accept, you either proclaim that Christ really is the King of Kings habang nabubuhay ka ngayon. O antayin mo yung darating na oras at araw na lulumpuhin ka ng Panginoon. Ayaw mo man sa hindi, ide-deklara mo na siya ang tunay na Hari. Tingnan natin sa Revelations na kung saan one day, maghahari ang ating Panginoon. He will rule. At hindi siya magiging katulad ng kahit sinong hari na tumayo dito sa mundo. His heart will be purer than the man after God's own heart na si King David. Yung wisdom niya mas mataas pa sa wisdom. Ano po? Sige po, pasok po mo. Yung wisdom niya, mas magiging mataas pa sa wisest king na nabuhay, which is Solomon. At lahat ng king na nabuhay sa Old Testament, wala silang ipapantay sa office ng kingship ng ating Panginoong sa Kristo. Literally, naral natin, 7 years pagkatapos ng rapture, magkakaroon ng millennial kingdom. 1,000 years na kung saan maghahari ang ating Panginoon. At makikita mo na ibang-iba yung kanyang pamumuno kumpara sa lahat ng tao na buhay sa mundo. But in eternity future, bago tayo pumasok sa eternity future, our Lord Jesus Christ will also be the judge. Hahatulan niya ang lahat ng tao. Kasama ang mga believers. Tama o mali? Tama. Ano yung pinagkaiba ng hatol ng believer sa hatol ng unbeliever? Yung isang judge is arusa para sa mga tao. Hindi yung sa mga pinili ng sa mga believer. Judge para sa Rewarding.